Hindi. Welcome back. Kasi galing siya dito. Welcome back. Excited to have you, bro. Actually, pagpasok pa lang niya, nagtatrabaho na siya agad eh. Diba? Dapat ganun eh. Diba? Dapat may nagtatrabaho agad eh. But so excited to have you, bro. That's awesome. Pangalawa, sandali, may naalala pa ako eh. Ayun, mamaya na yan, sa uli na yan. Gusto ko lang din ulit i-congratulate yung buong Mary's Ministry. Yan. Alam ko, yung iba sa inyo, dahil may schedule, hindi kayo nakapunta, di ba? Uulitin natin to. Sana buong sector. Kahapon, nagkaroon kami ng chance na mag-bowling. Di ko lang sabihin kung sino, pero muntik na, merong isang muntik na napasama doon sa pin. Sabi niya sa akin, bro, kasi hindi ko napansin eh. Sumabit sa daliri ko yung bola eh. Alam mo yung mga lumang pelikula na Pilipino, may mga ganon, yung pag ganon mo, kasama ka dun sa pin, dire-diretso ka dun sa talagang, waaah! Bish! Di ba? Buti na lang, hindi siya tumuloy dun. Nabitawan niya, pero but, awesome talaga si Kuya Bing. But really, kahapon, I was just having fun, talagang, naka-strike ako ng mga pins 2 beses, di ba? Chamba lang. Baka isipin niyo, nagpa-practice tayo. But, alam niyo, it's good, no? Na meron lang tayong time to just relax and have fun. After mag-bowling, nag-billiards kami mga bros. By the way, bayaran natin sa Romel kasi siya gumastos kahapon. Thank you, bro. And then also, after nun, kumain kami ng mga marrieds. Nakakatawa kasi nakakuha sila ng place na mayroong function room na kami lang, exclusive lang. So, it's really good. Alam ko yung iba hindi nakapunta, okay lang yan, uulitin natin yan. Pag-pray natin na we have more time like this as a family, na we can just enjoy each other's company. And, walang stress, di ba? Masaya lang, learning, and excited tayo sa friendship na nabubuo. And then also today, gaya na sinabi ni Bay, si Reynald, part ng Mighty Men's Ministry. Talagang nagdesisyon siya to make Jesus the Lord of his life. So mamaya makikita natin yan. By the way, si Reynald ay 28 lang. Tama ba, Reynald? 28, 26? 28? 27. Sablay. Saan na lang eh. Si Reynald, 27 years old, hindi na siya single, married siya, at yung kanyang asawa ay buntis ngayon. Ayan. So, magiging first-time father siya. So, let's meet him, let's encourage him. Hindi siya madalas nakakasama kasi sa Mighty Men siya sumasama sa mga devotionals nila, tsaka nag-work siya sa Asian. So, medyo magulo yung schedule. But, let's welcome this brother. He will be part of our family as well. Yan. So before I pray, tapos na ang ating Sermon on the Mount. Grabe, 7 buwan nating tinalakay yung mga turo ni Jesus kung paano ba dapat kumilos sa isang simbahan, paano ba dapat maging miyembro ng kaharian ng Diyos. Nakita natin yung mga pagbabagong emosyonal, mental, spiritual na kailangan nating gawin kasi hindi pwedeng yung standard ni Jesus ang bumaba. Di ba? Laging yung standard ni Jesus, yung aabutin natin. Lagi tayong mag-grow. Lagi tayong mag-level up so that someday we will become completely like Jesus. So exciting to kasi hindi standard ko, hindi standard ng sino man yung sinusunod natin. So let's be excited. And today, my prayer is maging practical yung Sermon on the Mount sa atin. Kasi sa ganda ng mga lesson, sa ganda ng mensahe na nakukuha natin, madali siyang mapunta sa isip, tapos makalimutan na. Di ba? Wow, natapos na namin. Okay, so what's next? Iba naman, pag-usapan natin, iba naman. Pero kung magja-jump tayo agad sa ibang mga bagay na dapat nating matutunan at hindi natin pinractice yung mga pinag-aralan natin ng 7 buwan, sayang. Makakalimutan natin siya. So, let's pray mga kapatid. Let's pray for our lesson. Let's pray.
Ama namin na sa langit, God, pinupurit, sinasamba namin kayo. Salamat, God, for bringing us together. Salamat, God, for encouraging us, God, kahit na talagang ang daming distraction ni Satan, God. We pray continually kay Claire na maging maayos ang kanyang kalagayan, na we can get an update, God, what she's doing and nasa anong sitwasyon niya ngayon, God. Be with Martin and Archie as well, na kasama niya ngayon, Father. God, we pray, Father, that you remove Satan, yung mga distraction niya, God, from really letting this message sink in sa mga puso namin, God. Dahil alam po namin na hindi lang magandang idea ang inyong mga salita. Ito talaga ang magbabago ng aming mga buhay, God. And today, I pray, Father, na piliin namin na maging vessels kami for important things, for special purposes, God. To be holy before you, God. To be useful to you, Father. And be ready anytime na kailanganin kami, God. Anytime na tawagin mo kami. Anytime na kausapin mo kami to make an action, to respond, to share our faith or whatever, God. That we would be ready, God. Because we listened, we followed you, and we obeyed you, God. Mahal namin kayo, God. More than anything in this world, may you be with us. May your words be preached. And may it change our hearts so that we can be godly and we can be used by you to honor you, God. Mahal namin kayo, God. Thank you for this day. Thank you for hearing our prayers, looking at our hearts and our minds. Bless it, Lord. To you be all the glory. In Christ we pray. Amen. Let's open our Bibles, 2 Timothy chapter 2. Yan. We will read from verse 20 hanggang 22. So, kung naghintay kayo ng slide sa screen, wala pong slide. So, yan. 2 Timothy chapter 2, verse 20 to 22. Diyan na kayo? Yan. You know, si Paul, alam naman natin si Paul, no? For those of you who doesn't know who Paul is, sa mga kaibigan natin na umaatin sa church, si Apostol Pablo, isa po siyang tinawag ng Diyos para mamahagi ng salita ng Diyos at sa kanyang ministeryo, sa pagsisilbi niya sa maraming tao, maraming simbahan, dumating siya sa point na malapit na, nararamdaman niya na malapit na yung karera niya, malapit nang matapos. So, sa 2 Timothy, natural lang na ihanda niya yung mga susunod na maiiwan. And isa sa mga mahahalagang tao sa buhay niya ay si Timothy. So si Timothy ay isang batang minister at sa kanyang edad, ang role niya is to take care of the church, yung Ephesian church. And you can imagine, mawawala yung kanyang mentor very soon. Maglilis siya ng isang simbahan na iba't iba ng edad, yung mga tao, iba't iba ng perspective at kung ano-ano pa. Nararapat lang na mag-iwan siya ng tagubilin, ng mensahe, ng preparation. Kasi nga, malaki yung role na gagampanan niya. So pag binasa niyo yung chapter 2, sa simula, sabi niya, binanggit niya si Timothy bilang anak niya, di ba? Pinaalala niya sa kanya yung grace ni God sa buhay niya, kung paano nag-work sa buhay niya yon. Pinaalala sa kanya na ikaw rin bilang isang minister, ang goal mo to train, to raise up others who are worthy, ready, prepared, willing na magturo din at ipahayag yung salita ng Diyos. Kasi ganun talaga yung purpose ng kingdom ni God. Hindi siya maiiwan sa isang generation lang. Patuloy siya dapat na naipapasa sa iba. Diba? Mamaya pag-uusapan natin siya. And then marami siyang pinag-usapan doon, marami siyang tinakil doon, like dapat wag mong gumamit siya ng mga analogy like isang sundalo. Bilang isang sundalo, hindi ka dapat nakikihalubilo sa mga sibilyan. Yung mga bagay na ginagawa ng mga sibilyan, hindi mo siya focus kasi isa kang sundalo, meron kang general, may commanding officer ka na dapat mong i-please. So imagine mo kung naglalasing ka diyan, tinawag ka sa gera, may laban, paano paano mo poprotektahan yung mga tao, right? So kung nakikihalubilo ka, okay lang yan. Pero kung ganun din ang ginagawa mo at hindi ka distinguished, hindi ka naiiba, nakafocus ka sa worries ng mundo, kung saan ka nandoon, paano ka magagamit kung kinakailangan ka? So gumamit din ng analogy ng athlete. Yung isang athlete daw, sabi ni
Hindi ka mananalo nung crown or nung prize kung hindi mo sinusunod yung rules. Di ba? Ang basketball may rules, meron kang sariling ring, may kanya-kanya kayong ring ng kalaban mo. Kung shoot ka ng shoot sa kalaban mo, di mo pwede sabihin, wow, champion kami, champion kami. Hindi pwede yon. Hindi pwedeng hindi ka sumunod sa rules kung saan sumali ka bilang athlete. Di ba? Or sports, kung anong sportsman yan. And then another analogy yung ginamit niya is yung farmer. Yung farmer daw dapat, dahil siya ang naghihirap, siya din ang unang umaani. So I love this kasi as a minister, that's something that I need to think about. Yung mga pwedeng pasahan, pwedeng tulungan at i-raise up dahil in the end, you know, yung buhay natin, may specific lang na timeline siya, right? Hindi tayo dito sa mundo mabubuhay habang buhay, di ba? Sabi nga nung isang preacher, I love this analogy, para daw tayo naglalakad sa tulay. Walang sino man ang naglalagay ng bahay sa tulay. Kailangan makatawid ka at doon ka gagawa ng sarili mong bahay. Or doon ka mag-uugat, hindi sa tulay. Doon sa destination kung saan ka pupunta. So it leads us to another metaphor, which is the large house. Sabi dito, sabi ni Paul kay Timothy, sa verse 20, pwede na kayo? Sabi rito sa verse 20, in a large house, sa isang malaking bahay, sabi niya, there are articles not only of gold or silver. Merong mga kagamitan na hindi lang ginto o pilak, sabi niya, pero mga kasangkapang gawa sa kahoy at sa clay. Some are for special purposes and some for common use. Tama naman, right? May mga bagay sa bahay, lalo na tayong mga medyo Jurassic na, naabutan natin ang eskaparate ng ating mga magulang na merong Chinaware. Ano ba Chinaware sa Tagalog? Mga porselarang, ano ba? Ito yung nakikita mo lang sa sobrang ganda, pero pag ginagano mo na yung kamay, sabihin ng lola mo, huy, huwag mo hawakan yan. Diba? Kasi yun yung mga talagang hindi siya ilalabas. Ilalabas lang siya kapag special occasion. You know, sayang yung mga kabataan natin, nakatingin lang sila. Ano daw? Ano daw? Eskaparate. You know, yung mga lagayan yun. Usually, may glass yun, di ba? Tapos, pag nakita mo siya, makikita mo yung loob, yung minsan nilagay ng mga lola at mga nanay doon, yung mga Chinaware, di ba? Yung mga babasagin na pinggan, yung napakaganda. Yung, and some of us, meron mga silverwares, di ba? O di pa ako nakakita ng gold na spoon and fork. Baka meron sa inyo, patingin naman, di ba? Di ba? So, sabi niya, may sa isang bahay, may mga kagamitan na hindi mo ginagamit basta-basta for special purposes, di ba? And then meron daw for common use, things like wood and clay. Tuloy natin sa verse 21. Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, prepared to do good work. Okay. Malaking bahay, may mga kagamitan na hindi mo ginagamit araw-araw, mga special purpose use lang siya. May mga gamitan daw na ginagamit mo commonly, mga gawa sa wood and clay. It's important na magkaroon tayo ng konteksto nung panahon nila kasi it's easy to picture out. Oo, tama, meron nga akong spoon na gawa sa kahoy. Yung iba sa atin, hindi na natin alam kung ano yung palayok, di ba? Iba sa atin may palayok, di ba? So, may idea tayo doon. Iba sa atin, hindi natin naabutan yung lagayan ng yung banga, di ba? Lagayan ng tubig, di ba? Tatawa ko yung mga adult. Yung mga bata, nakatingin lang eh. Oh, guys, paki-google na lang. Ano yung skaparate, ano yung... Kasi alam nga na may paliwanag ko dito, no? Maubos yung oras natin. Now, going back,
So, clear na sa atin kung ano yung mga special purposes, di ba? Mga magagandang pinggan, mga mamahaling mga gamit na hindi mo basta-basta ilalabas. Pero there are common things na sa panahon nila are commonly used. So, for example, clays, yung mga pots, napaka-cheap lang niyang gawin, napaka-cheap bilhin, napaka-practical gamitin, okay? And then, of course, wood. Medyo hindi siya cheap, mas mahal ng konti, pero of course, wood is very useful. When I heard this message, it was, ang topic is about breaking free from the things that enslave you. So for me, that topic for me was my purity. So I heard about this message, sabi ng preacher, sabi niya, when you think about wood and clay, mga bagay na commonly used, ano yung pwede nating isipin? Sa panahon nila, may mga clay pots or clay jars or clay containers. Sabi ng preacher, this can represent things that are to be disposed kapag naging impure. What do I mean? Of course, noong unang panahon, wala silang advanced na sanitary system. Okay? Meron tayong inodoro, meron tayong flush, di ba? Noong panahon na yun, imagine nyo kung paano sila dumudumi. Saan nila nilalagay? And baka bago nyo sabihin, sa bukid, walang bukid sa kanila. Kasi mostly desert sila, mga wilderness, mga batuhan, mga desert. So, you can imagine, saan nga sila? Hindi naman basta-basta maghukay lang sila ng lupa doon, tapos doon sila magpupuks, di ba? Magpupup. Sorry for the term, but I need to explain this. Baka kung ano maisip nyo kasi, di ba? So, ginagamit nila, pots. So, kapag tapos na sila, ang ginagawa nila, they will take that pot, pupunta sila sa isang lugar kung saan sinusunog. Sinusunog lahat ng mga dumi na yon. And ang galing niya kasi si God ang nag-command nun to make sure na malinis yung kanilang kapaligiran. Bakit? Kasi you can imagine, walang proper sanitary system nung panahon na yon, madaling kumalat ang sakit. Pero dahil inilalabas nila sa kanilang town, sa kanilang walls, meron silang area for disposal, napapanatili yung kaligtasan at purity at safety ng mga tao. Okay? So that's clay. Of course, ginagamit siya sa pagluto. Iba yung mga ginagamit for sanitary purposes. Now, ano naman yung mga wood? So, wait. So, ano yung representation ng mga wood? I think about sin in our lives. Yung mga kasalanan sa buhay natin. Yung mga kasalanan na hindi dapat magtagal sa mga puso at isipan natin. Bakit? Kasi kung yung mga kasalanan na yung mananatili sa puso at isipan natin, whatever it is, anger, pride, bitterness, impurities, lustful thoughts, and whatever, kapag nanatili siya sa puso natin, it will contaminate our hearts. Magiging impure tayo. Yung minds natin will not be functioning properly. Iba ang tingin natin sa mga tao sa paligid natin. Tingin natin lagi silang may masamang gagawin sa atin. Or tayo may masama tayong ginagawa sa isip natin sa mga tao. So, these are things that needs to be disposed, incinerated, burned, throw away, expelled. You get the point, right? So, ano naman yung mga wood? Wood are very useful. In fact, medyo mas useful siya kaysa sa mga bagay na gawa sa clay. Kasi yung clay, madulas ka, pwede siyang mabasag. Napaka-fragile niya. Yung wood, medyo maganda siyang gamit, no? And sa panahon natin, nauuso ulit yung mga wood na mga na lagayan, di ba? Etc. And napakaganda niyang gamitin, ganun. So, what can wood represent? I think about things na hindi naman necessarily sinful, pero takes away our time. Na kapag pinakosa natin yung mga bagay na yun, nauubos yung oras natin, nawawalan tayo ng focus, hindi natin nagagawa yung mga goals natin. Nagiging lazy tayo, nagiging complacent tayo. And then eventually, dahil mababa na yung spiritual immune system natin, then mas madali tayo mag-fall into sin. Di ba? Kapag puyat ka, madaling araw ka na natulog, kinabukasan, pagpasok mo sa work, irritable ka.
yung antok na yun. Nakukuha niyo yung point? So what are wood in our lives na hindi naman siya necessarily kasalanan right away, or hindi talaga siya kasalanan, pero takes away your focus. Eats your energy. Kinakain niya yung enerhiya mo para sa mahalaga na mga bagay. Kaya nga ang sabi ni Paul, those who cleanse themselves from the latter, ano daw ang mangyayari? Kailangan nating linisin ang ating sarili sa mga bagay-bagay na kasalanan, mga bagay na pwedeng mag-stop sa atin, mga bagay that can really harm our faith. You can now imagine gaano to ka-importante sa Sermon on the Mount. Kasi whatever awesome things na nakuha natin sa Sermon on the Mount, if our lives are full of sin, hidden, we look good when we are here. Pero may mga bagay na nakatago sa puso natin, hindi magiging effective yung words ni God. Kasi hihilahin ka ng sin pababa. And at the same time, whatever good or awesome message na nakuha sa Sermon on the Mount, kung hindi tayo magde-devote ng time to practice them, to learn them, it will not be effective sa atin. I love the second part kasi napaka-practical niya. Simple lang naman ang kailangan nating gawin. Linisin natin ang mga sarili natin sa mga bagay na yun. Ano ang mangyayari if we allow ourselves na malinis or alisin natin yung sin or alisin natin yung mga bagay that takes away our focus from God? Four things. Number one, we will be instruments for special purpose. Pangalawa, we will be made holy, separate, different para kay God. Pangatlo, useful to the Master. And then pang-apat, prepared to do good, any good work. Galing. Kanina pinag-usapan natin, gold and silver, wood and clay. Articles for special purpose, articles for common use. If we don't allow si Jesus na magamit tayo, hindi tayo magiging for special purpose. Kung mananatili yung wood and clay, hindi tayo magiging gold or silver articles. I don't know, maybe talk to God today, now. You know, what are the wood and clays in your life na kailangan maalis? Kailangan mapalitan. Kasi hindi talaga tayo magiging used for special purposes, made holy, useful to the Master, ready to do any good work. Hindi talaga siya mag-happen. Yes, you will be here. Ating service, masaya ka, you enjoy the fellowship, you enjoy the Pero, hanggang dun lang ba? Ang pagiging Christian ba natin is sa pag-attend lang ng church? How about serving? Gaya ni Stephen, pagtungtong pa lang niya, ready to serve. Di ba? I mean, ang daming needs sa simbahan natin na hindi mapupunan ng pare-parehong mga tao. Maraming leader sa atin dito, sobrang pagod na. And some of us, young pa sila and pagod na sila. Why? Kasi they've been here. They've been serving. And I wanna lift them up to you. Yung mga puso ng mga kapatid natin who are serving. We need to be instruments for special purposes. And this is a special purpose. Hindi sa world. Kaya kung nauubos ang oras natin sa paglalaro sa gabi, sa pagsusocial media sa gabi, at hindi tayo ready to serve the next day, sayang. Sayang. Kung nafo-focus tayo sa mga bagay sa mundo, sayang. Kasi ang dami nating pwedeng gawin sa kaharian ni God. Sa verse 22, sabi rito, flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. And Paul made it clear for Timothy, you have to flee the evil desires of youth. And some of them, dito sa binasa natin sa chapter 2 sa unang part, ano yung iba doon? Iba doon is quarreling,
pagiging impatient, di ba? Marami pang iba. Pero the same message is for all of us. We need to flee. Takbuhan natin, layuan natin yung mga bagay na yun. You know, I love this passage, and this is one of my favorite scripture. Around 2014, 2014 to kasi tong lesson na to eh. I remember, ang trabaho ko noon ay graphic designer. I'm a freelance graphic designer. May mga kliyente ako sa Pilipinas, sa ibang bansa nung time na yon. And sabi ko sa asawa ko, honey, gusto kong maglaro kasi kailangan ko ma-stimulate yung brain ko. Kasi sa creative work, kailangan talaga nag-iisip ka eh. Kailangan nag-stimulate yung mind mo. And naisip ko, isa sa mga pinakamabilis na mag-stimulate ng mind is games. So at first, okay siya kasi naglalaro ako 1 oras, 2 oras, and then nakakapagtrabaho ko. So, kasi talagang gising na gising yung utak ko, dami niyang creative ideas. And then eventually, I realized, sandali, mukhang madaling araw na. Hindi, sige, kasi kaya pa to, kailangan ko kasi para bukas, malaki yung gagawin ko bukas. Hanggang sa nag-aaway na kami ni Angie. Kasi talagang hindi na siya madaling araw lang. Minsan 5 o'clock, 4 a.m. na. Naglalaro pa rin ako. Ganun. And then one thing I realized, dahil kailangan ko magtrabaho, kailangan ma-stimulate yung mind ko, wala akong time sa mga bata. I'm there sa bahay, pero I'm not taking care of them really the way that I should. And then I heard about this message, I realized, sandali, paano ako magagamit ni God kung nauubos ang oras ko sa paglalaro? And true enough, when I decided to give it up, I surrendered sabi ko, hindi ko alam kung paano mangyari, pero sige, I wanna respond to this message. I wanna purge that wood in my life. Yun yung wood sa buhay ko. Yung clay was my purity. You know, I decided to repent right there, pero it will take some time bago talaga siya maging conviction. Pero at that point, yung pinakamabilis na sinurrender ko na talagang right there, pinutol ko yung gaming. So talaga si Tito Nas naglalaro, yes. Isa ako sa mga OG, mga lumang mga gamers. Pero I gave it up. And true enough, doon mas lalong na-stimulate yung utak ko. I realized, yes, temporarily. Pero may stress ka after. So, mas nagkaroon ako ng maraming creative ideas, mas sumaba yung time ko sa mga bata, I started playing with them, taking care of them, mas naging relax ako, mas naging at peace ako, and then hindi na kami nag-away ni Angie. Yun yung mahalaga doon. Yun yung maganda doon. And from then, nagkaroon ako maraming clients, ibang mga clients pa, nadagdag pa and all that. It's interesting kung paano yung repentance natin can allow us to be used by God. And then 2014, that's also the year we started serving dito sa Muntinlupa. You know, I mean, mga kapatid, this message, this scripture is powerful. Isipin mo, ano yung wood or clay na kailangan maalis sa iyo ngayon? Hindi siya madaling gawin. It will take a sacrifice for you to do it. Pero imagine mo what used for special purpose looks like. Yung magamit ka ni God for special purpose, hindi lang katulad sa mundo na kung ano yung problema ng mundo, yun din ang problema natin. Diba? Imagine mo being holy. What does holiness mean for you? You know, how does that, ano yung picture ng holiness sa'yo? Diba? And useful to the master. How does that translate sa buhay mo na maging useful ka kay God? You know na, naku, may gustong i-reach out si God and you are there. Nilalagay ka ni God sa tamang pagkakataon, tamang opportunity because God wants you to make an impact sa tao mo, sa tao sa paligid mo. You know, I wanna lift up si Reynald sa inyo mga kapatid. You know, we've been studying the Bible with him for many months. Yan, alam niyo tong tao na to, naniniwala ako na kapag may tinawag si God, hindi dahil tayo yung nagtrabaho, right? Marami nang nagawa si God sa buhay niya nung una pa para ma-build yung faith niya, para pagdating niya at nag-study siya ng Bible, ready na siya to make that decision. Alam niyo tong tao na to, napaka-spiritual niya. You know, everything na natututunan niya sa study, sa mga devotional, alam niyo kanino yung sinishare? Sa asawa niya,
sa mga magulang niya, sa mga kapatid na siya yung pinagpipray pag may gathering, Sabi nga nung tatay niya, kwento sa amin, magpapastor ka ba? Sabi niya, sige po, di ba? Yung heart niya is there. He's even excited to share God's word to us. So, yung when we make that decision, mga kapatid, na alisin or isurrender kay God yung mga bagay na balakid sa pananampalataya natin, ibubukas ni God yung ating pananaw. Hindi masasolve yung problema agad, hindi agad magtatransform, pero dahil wala na yung mga balakid, mas makakagalaw si God sa iyo. Tatandaan natin mga kapatid, hindi makakagalaw si God kung tayo ay impure, lazy, tired, angry, bitter, etc., etc. Hindi siya mag-work. Hindi siya compatible sa puso na meron si God sa atin. So, kaya nga ang ganda ng Sermon on the Mount kasi tinuturuan tayo na magkaroon ng tamang perspective, tamang action, tamang attitude before God and before each other. I want to close out with 3 things. Bilang mga disciples ni God, we need to be vessels. Kailangan natin maging instruments ni God. Tandaan nyo mga kapatid, yung kaharian ng Diyos, hindi siya exclusive. So dahil tayo na naging part tayo ng kingdom ni God, so tayo na yung church, tayo lang? No. Marami pang tatawagin si God. So, kailangan natin maging vessels so that people can come in through you. Nakakatawa kasi si Reynald, na-invite siya, naging close niya si Paulo. Paulo invited him to church. And nangyari siya nung pandemic. And nangyari siya kasi nag-set up si Paulo ng PisoNet, something. Para nagpo-provide siya ng internet access o binabayaran. So, siya, naglalaro siya ni Paulo doon. And then na-invite niya sa church. So, di ba? It can be something like that. It can be something fun. It can be something out of the ordinary. And then magagamit ka ni God for special purpose. Yung kingdom ni God hindi exclusive for us. Na kailangan siya ng mga tao who needs healing, 'di ba? Who needs help, who needs relationship. I think about yung mga tao na kailangan ng relationship, 'di ba? Those people who are lonely. Nilalagay siya ni God into families. And this is a family. Amen? And then also, tayo, kailangan natin maging magandang halimbawa sa mga tao sa paligid natin. So, napaka-practical ng scripture kasi tama, kung wala kang wood, kung walang wood sa buhay natin, kung nasa work tayo, nasa school tayo, nasa family tayo, we will be useful kay God. Di ba? Magagamit tayo ni God. So, we need to be vessels for God. We need to throw away sin that easily entangles. We need to clear ourselves of useless things that stops us from being effective and used by God. And then pangatlo, we need to be good examples. Kasi minsan yung mga tao, hindi sila magre-respond agad sa word ni God. Oy, punta ka naman sa church, or pwede ba tayo mag-study ng Bible? Some people will not respond right away. Pero tinitignan ka nila, pinagmamasdan yung actions mo, kung paano ka magsalita, kung paano ka kumilos, and then yun yung magiging way nila for them to, oo nga, mukhang may kakaiba nga dito sa tao na to. Maybe, I wanna go to church. So, mga kapatid, let's be vessels for holy, useful, and awesome purposes. Amen? Amen? So, some practicals, if there are clay sa buhay natin, maybe wag nyo nang pahayaan na matapos yung araw na to na manatili pa yung clay. Iuuwi nyo pa sa bahay. Huwag nyo nang iuwi. Di ba? Itapon nyo na. Di ba? Manghila ka na ng brother or sister, bro, can I pull you? Can I share? Can I throw away this sin? Di ba? Huwag ka nang umuwi. Huwag mo nang dalhin sa bahay. May infect pa yung mga tao sa bahay. Di ba? Iiwan mo na ngayon. Kung meron naman mga wood na you need accountability, bro, alam ko hindi naman talaga to sin, pero nahihirapan ako, parang na-out of control ako sa ganitong mga activities. Can you check me? Kapag nakita mo ako na 1 o'clock na gising pa, mag-repent tayo pareho. Kasi ikaw rin gising pa. Di ba? I mean, if you see me doing this or nag-exceed sa ganito, check on me, di ba?
I mean, when was the last time you asked somebody, bro, can you check me on this once in a while? Can you check me on my purity? Can you check me sa akin paglalaro or pag sa social media? You know? Maybe even sa social media, maybe what we post, kung saan tayo nagre-react. You know, some of us, nai-incline tayo, marami natatrigger tayo sa politics, di ba? Some of us, natitrigger tayo sa mga maling ginagawa ng mga tao, right? And still, some of us, natitrigger tayo sa napakaraming balita na nangyayari sa mundo na dinadigest natin, na wala naman tayong magagawa kahit magmukmuk at magwala tayo dyan. Na napapabayaan natin yung sarili nating buhay, sariling pagbabago. Kung gusto nating baguhin yung mundo, magsimula tayo sa sarili natin. Magsimula tayo dito sa church. Magdagdag tayo ng mga tao na kailangan magbago. Hanggang sa darating yung point, pag marami na ang ginawang Panginoon ang si Jesus sa buhay nila, then magkakaroon ng totoong changes. Amen? So yun lang mga kapatid, I want to encourage you, let's use this lesson, digest natin ito, balikan natin ito throughout the week, and take that challenge. Pull a brother, pull a sister, nag-invite sa'yo, hilahin mo, ask them to study the Bible or to take some time to be open about your own life. Amen? So yun lang mga kapatid, let's be vessels and useful for God because God loves us, He cares about us, and He wants us to do great things for His glory. Amen. Let's pray. Ama namin na sa langit, God, pinupuri namin kayo, God. Salamat po na ang mensahe mo ang nagpapaalala sa amin kung minsan nalalayo kami ng landas o naliligaw kami ng landas o nalalayo kami sa plano mo, Father. Tulungan nyo kami na magbago. Tulungan nyo kami na maging open sa buhay namin. Kailangan namin na ilantad sa liwanag ang mga bagay na pwede naming itago, God. At magdesisyon kami na gawin to, God. Kasi syempre, kapag tinago namin, it will fester, it will affect us, our minds, our hearts. We will not be pure and holy before you. We will not be useful to you, God. But thank you for Jesus, for your Spirit that keeps on talking to us and reminding us to make the right decision. Mahal namin kayo, God. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan, God. Naway ang mensahe na to ay magamit namin sa practical at sa pang-araw-araw namin ng buhay. Mahal namin kayo, God. To you be all the glory. Kasi we pray. Amen.